Bago natin simulan ang kwento, ay shoutout muna kay Aurora Chris at kay Felix Salvador at sa lahat ng magpa-shoutout nasa dulo. Sana walang mag-skip ng ads para magiging malaya ang ating mga video. Yun lang, simulan na natin. Alam ni Makaryong walang inaatrasang laban ang hukok, kung kaya't panatag ang mga ito hanggang kamatayan. Maya-maya pa, bigla namang tumingin si Makaryo kay Chris. Chris, humanda ka. Makipag-isa ka sa labang ito. Nang marinig ni Chris ang sinabi ng antingero, mabilisan naman niyang kinuha ang kanyang mutya ng durian upang maipamalas ang kanyang kahusayan. Sige Manong, napapanahon na siguro upang makita mo ang kakayahan ko. Sagot naman ni Chris. Nang marinig ni Makaryo ang sinabi ni Chris, napangiti lang naman ito dahil ramdam na ramdam niya ang binata ang pag-asam nitong makapagpakitang gilas sa labanan. Maya-maya pa, inutusan naman ni Manong Makaryo ang kanyang kasangga na palibutan ang mga nilalang upang masigurong hindi ito lalayo sa nasasakupan niyang lugar. Bagaman may tiwala si Makaryo noon kay Chris, hindi pa rin siya nagkumpiyansa sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na hindi basta-basta ang mga demonyong kaharapin nito. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan na ngang lumapit si Chris sa mga kalaban. Kasama niya noon ang binib na buong tapang na naglalakad sa kanyang tabi. Sa paglapit nila sa kinaroroonan ng kanilang mga katunggali, agad namang binunot ni Binib ang kanyang espada at kasabay nito ang pagsugod niya sa mga kalaban. Nang makita naman ito ni Chris, mabilisan naman niyang tinawag ang gulok habang tumatakbong papalapit sa mga ito. Sa paglapit ni Chris sa isang hukub, mabilisan naman niya itong hinataw ng kanyang gulok ng walang pagdadalawang isip. Pagsilay naman ng demonyo sa gulok na yon, mabilisan naman itong sinalag ng pag-atake gamit ang kanyang malabakal na kuko. Nang masipat naman ni Chris ang ginawa nito, halos hindi siya makapaniwala dahil sa yun ang unang pagkakataon na merong nilalang nagawang masalag ang talim ng espiritual na gulok. Maya-maya pa, napangiti lang naman noon si Chris habang mabilisang dinukot ang mutya sa kanyang bulsa. Paghawak ni Chris sa kanyang karga, bigla namang tumilapon ang demonyo na para bang merong puwersa ang sumapak sa kanya. Paglagpak nito sa malayong parte ng gubat, mabilisan naman itong tumayo at bumalik sa kinaroroonan ni Chris. Paglapit sa kanya nito, agad naman siyang sinunggaban ng nilalang habang patuloy itong nagsisisigaw. Panay na din ang ginagawa nitong pagkalmot sa kanyang katawan na para bang nasisiraan na ito. Maya-maya pa, bigla namang napatigil ang hukom nang maramdaman niya ang pagkaparalisa ng buo niyang katawan. Malakas ka, demonyo, pero hindi ka nag-iisip, wika ni Chris habang mahigpit ng pahigpit ang kanyang paghawak sa mutya ng durian. Halos hindi niya tinigilan noon ang nilalang hanggat hindi ito nalalagutan ng hininga. Nang masipat naman siya ng isa pang hukom na naroon sa paligid, mabilisan naman itong sumunggab sa pagbabakasakaling magawa pa nitong maisalba ang buhay ng kanyang kasama. Subalit hindi pa man siya nakalapit kay Chris, bigla na lamang siyang natigilan
Nang maramdaman niya ang paglapit ni Binib at nang napakabilis nitong paghataw ng kanyang espada. Pagbagsak ng hukob sa lupa, mabilisan namang nahati ang katawan nito na siyang dahilan ng kanyang kamatayan. Matapos ang mga pangyayaring yon, wala nang nagawa ang iba nitong kasama kundi umatras dahil sa takot. Hindi pa man ito nakalayo sa lugar, nagawa na itong madakip ng tikbalang sa tulong ng maharlikang diwata. Ipinasa nila sa berdugo ang hatol para dito, para naman hindi mabahiran ang kasamaan ng kanilang mga palad. "Chris, ayos ka lang ba?" Bungad ni Macario paglapit niya sa binata. "Ayos lang naman ako, Manong. Tunay nga talagang maasahan si Binib," sagot niya dito. Nang marinig naman ni Macario ang kanyang sinabi, tumawa lang naman ito habang dahan-dahang sumakay sa kanilang kalabaw. Ilang minuto pa ang lumipas. Doon na nga nila na iniwan ang lugar na parang walang nangyayari. Sa pagpatuloy ng kanilang paglalakbay, inilahad naman ni Manong Macario ang rason kung bakit hinayaan niyang mag-isa si Chris na kalabanin ang mga demonyo. Ayon kay Manong Macario, ginawa niya ang mga bagay na yon para mas lalo pang mahasa ang karanasan ni Chris sa pakikipaglaban. Sinabay niya din kasi ang pagsasanay sa binata habang sila'y naglalakbay upang handa ito sa pagharap sa salamangkero. Dagdag pa niya na hindi biro ang kanilang sinusuong na sigalot dahil purong halang ang mga kaluluwa ng mga demonyong makakaharap nila. Sa pagpatuloy ng kanilang paglalakbay, hindi nila napapansin na nakapasok na sila sa bahagining. Nang mapagtanto ni Manong Macario na nadapo na sila sa lugar ng mga demonyo, agad naman niyang ipinakalat ang kanyang mga kasanggang engkanto sa buong paligid. Malalayo ang agwat nito sa kanila upang mas malaman nila ng maaga ang mga panganib na darating. Ilang oras pa ang lumipas, napagpasyahan na muna nilang dalawa na tumigil na muna pansamantala. Malapit naman sila noon sa baryo, kung kaya't panatag silang makakakuha ng mga bagay na kanilang kinakailangan. Sa pagsapit ng bukang liwayway, napagpasyahan ng kanila Manong Macario na umusad na sa baryo. Nakarating sila noon sa bayan ng Maroy na kung saan hindi pa gaanong karamihan ang mga tao. Hindi naman sila gaanong nagtagal sa lugar na yon sa kadahilanang malayo-layo pa ang lugar na kanilang pupuntahan. Pagsapit ng hapon ng mismong araw, narating na nga nilang dalawa ang bundok ng bahagining. Maigi nilang pinagmasdan noon ang buong paligid bago nila tuluyang pasukin ang bundok. Pagpasok nila sa bundok, marami na silang nararamdamang iba't ibang elemento sa buong paligid. Dagdag pahirap din sa kanila noon ng napakasukal na daan na halos hindi madaanan ng tao. Wala na din sila noong daladalang kalabaw dahil sa masyadong matirik ang lugar. Sa pagbalot ng kadiliman sa buong lugar, mas lalo pang nahirapan si Manong Macario dahil sa mga tanim na bagat sa buong paligid. Pagdating nila sa tuktok ng bahagining, nanlaki naman ang mga mata ni Chris nang masipat niya ang lawa na hindi kalakihan na naroon sa tuktok nito. Ilang ulit pa niya noong kinalmot ang kanyang mga mata dahil nagbabakasakali siyang na maligmata lang siya. Subalit nang ilahad ni Manong Macario ang kanilang nakita,
Doon napagtanto ni Chris na hindi siya pinaglaruan ng kanyang paningin. Ilang minuto pa ang lumipas. Agad naman silang nakasilay ng mga nilalang na dahan-dahang naglaho sa ilalim ng buwan. May parte sa bundok na yon na kusang naglalaho ang mga demonyo nang sa hindi malamang dahilan. Manong Mac, papanong nagagawang maglaho ng mga yan sa ating paningin at pakiramdam? Gulat na tanong ni Chris. Ayan ang sinasabi ko sa iyo, Chris. Ang kakayahan ng salamangkero. Sa pagkakaalam ko, lahat ng mga salamangkerong nasa ilalim ng kanyang pamamahala, binigyan niya ng mga sabulag na siyang magkukubli ng kanilang tirahan. Paliwanag naman ni Manong Macario. Kasabay ng pagwika nito, ay siyang mabilisan niyang pagtayo upang tumungo sa lugar na pinagtataguan ng mga kalaban. Nagsisilitawan na rin noon ang lahat ng kasangga ni Manong Macario upang mapaghandaan ang nalalapit na digmaan. Tayo na, Chris. Sumunod ka lang sa akin. Walang mangyayari sa'yo. Wika ni Macario habang naglalakad papalapit sa mga kalaban. Nang marinig naman ni Chris ang sinabi ni Manong Macario, wala na siyang ibang nagawa kundi ang sumunod. Ilang minuto pa ang lumipas. Tuluyan na nga silang natunugan ng mga nilalang dahil sa lantaran nilang paglalakad sa patag na lugar. Segundo lang din noon ang lumipas nang tuluyang magsilabasan ang lahat ng mga nilalang na naninirahan sa buong paligid. Pagsilay ni Manong Macario sa mga ito, doon napagtanto na ang pugad na yon binubuo ng iba't ibang uri ng demonyo. Marami din siyang nasisilayang mga aswang doon na halos hindi magkakadugo. Maya-maya pa, bigla namang tumigil sa paglalakad si Manong Macario nang masipat niya ang isang matandang lalaki na dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Meron itong tungkod na kulay itim na may hindi kaaya-ayang amoy. Macario, hindi ba? Kilala ka na namin. Matagal na. Maaari ko bang malaman kung bakit ka tumungo sa lugar na ito? Masyado naman yatang mataas ang kumpiyansa mo sa iyong sarili na maglakad ng 10 oras dito na walang kasamang hukbo ng mga antingero. Pang-iinsulto ng matanda. Nang marinig ito ni Manong Macario, ngumiti lang naman ito habang dahan-dahang tinatanggal ang sabulag na kanyang binalot sa kanyang pangkat. Pagsilay ng mga kalaban sa kasangga ni Manong Macario, halos bakas na bakas sa mga mukha nito ang labis na pagkagulat. Maging si Chris noon, halos hindi makapaniwala dahil nagtataglay ng ganon ang taong kanyang tinitingala. Dahil sa mga kaganapan, mas lalo pa noong naging panatag ang kanyang sarili na walang mangyayaring masama sa kanilang misyon. Sa pagpapatuloy ng kwento ay ang magaganap na digmaan at ang sabong sa baryo nila Chris. So mga ka-ermitanyo, maraming salamat sa pakikinig. Punta tayo sa shoutout na pinangako. Si Nadine Ismail from Saudi Arabia, shoutout sa iyo. Felix Abiog from Batasan Hills, Quezon City, shoutout sa iyo. Kay Brian Pinida, Juvenal Jacosalim from Riyadh, shoutout. Chirian Ismail from Malinaw, Aklan. At sa mga gustong magpa-shoutout, ay comment nyo lang sa pin comment natin. At ang mga gusto sa mga kwentong sabong, aba, mag-subscribe na kayo sa ating channel. Maraming salamat
at huwag kalimutang i-like ang ating video. Hanggang dito na lang ang pagbabalik ng ermitanyo.